Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ngayon nga po mga ka-review natin, ito po yung ating bigyan ng reaksyon. Kapapasok lang, bagong utos, pumutok si President Marcos, Senado tanggal na Robin Padilla. China WPS na huli. Yan mga ka-review natin, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo kung meron man po. Mula po yan sa ating paboritong Philippines Trending News. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Robin resign now, kapapasok lang, matinding bagong utos. Nako po, ito ang bangungot ni Senator Robin Padilla. Ito na mga ka-review natin, wag na po natin patagalin, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ginagawa na ng pamahalaan ng lahat para maiuwi sa bansa ang mga labi ng 2 Pinoy na nasawi sa Israel. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng gobyerno ang abiso ng Israeli government kung pwede nang makapagpadala ng eroplano o kung bukas na ang airport doon sa Tel Aviv. Ito ang ipinabot ng Pangulong Marcos na makausap nito ang isa sa mga mahal sa buhay kagabihuyan ng 2 Pilipinong biktima ng terorismo doon sa Israel. Sa kanyang pakikipag-usap sa kaanak ng isa sa mga biktima, sinabi ng Pangulo na nagbabakasakali sila na magagawa ng paraan na mapalipad ang eroplano ng pamahalaan para makuha ang mga Pilipino sa Gaza. Ayon sa Chief Executive, kapag nagbigay na ng permiso ang gobyerno ng Israel, pwede na anyang magpadala ng eroplano at pwede na ring sumama rito patungo roon ang kaanak nitong mga biktima. Una nang sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar na nakahanda ng 2 nilang C-130 at isang C-9 o C-295 para lumipad patungong Israel upang sunduin ang mga Pilipino doon sa bahagi ng Gaza Strip na nais nang umuwi sa Pilipinas. Siniguro din ng Pangulo sa mga kaanak ng biktima na lahat ng tulong na kailangan nila ay ibibigay ng gobyerno. Kasama na rito ang tulong pinansyal pati ang pagbabalik dito sa bansa ng mga labi ng mga biktima. Pinayuhan ng Pangulo ang mga kaanak ng biktima o ng mga biktima na palagi ang makipag-ugnayan sa Philippine Embassy doon sa Tel Aviv para yan sa update sa naturang sitwasyon. Nabulgar sa isinagawang sariling investigasyon ng Senate Special Committee on the Philippine Maritime and Admiralty Zones ang foreign commercial vessel na nakabangga sa nakadaong na Filipino boat malapit sa may Scarborough Shoal na ikinasawi ng 3 mangingisdang Pilipino ay ino-operate ng isang Chinese-Korean company. Ayon kay Senator Francis Tolentino, ang may-ari ng barkong nakabangga na nagresulta sa pagkasawi ng 3 Pinoy ay ang Senocor na isang Chinese-Korean corporation. Binipirika naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Ramanda Balilo na ang Senocor ay isang joint venture ng Chinese-Korean groups. Sa naging pagdinig, hiniling ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III ang background ng crude oil tanker na Pacific Ana na nakabangga sa Filipino fishing boat na FFB Darin. Tumugon naman si Deputy Commissioner for Maritime Affairs of Republic of the Marshall Islands Captain Leo Bolivar na ang Senocor nga ang may-ari ng naturang barko. Subalit nilinaw din nito kalaunan ang kanyang naging pahayag. Anya, ang ship owner ng naturang barko ay ang Compass Shipping 28 Corporation na limited na mayroong address na nakapangalan sa Senocor Maritime Company doon sa Seoul, Korea. Tumanggi naman si Bolivar na kumpirmahin na isang joint venture sa pagitan ng China-Korea Corporation ang naturang barko na or yung sinasabing ship owner na Senocor. Samantala, sinabi naman ni Bolivar na nasa proseso na sila ng pagkumpleto ng kanilang investigasyon at ang full report ay ipapadala naman niya sa International Maritime Organization database at makikita din ito sa may port state control. Ayon sa opisyal, sinimulan na ng Marshall Islands ang investigasyon noong Oktubre 4 ng kasalukuyang taon nang malaman ang insidente na sangkot ang Pacific Ana na ikinukonsidera ngayong vessel of interest. Una na nga ring sinabi ng Philippine Coast Guard na naipaalam na ang insidente at investigasyon nilang na isinasagawa nila sa kinauukulang otoridad sa Singapore na sunod namang destination port ng MV Pacific Ana. Okay, well kahapon po. So yan mga ka-review natin, no? Ito pala yung
Eto no, ito. Chinese-Korean firm. Yan ha. Yan pala yung nakabangga doon sa boat ng Pinoy, no? Mga Pilipino. So, maging ano pa man mga ka-review, no? Maging sino pa man yung may-ari niyan, kailangan pong managot, no? Kasi po, may namatay po eh. Namatay po yung ating kababayan, mga ka-review natin. 3 pong kababayan natin ang namatay doon sa pagbanggang iyon. So ngayon mga ka-review natin, kailangan pong may managot dyan. Sana po talagang may tutukan po ito ng gobyerno, no? Kasi para hindi na po maulit ang mga ganitong pangyayari, no, mga ka-review natin. Kahapon yung unang hearing, first time na hearing ng Senado tungkol ho dun sa trahedyang nangyari sa ating mga mangingisda. Nakalimutan na yan kasi marami ng issue, pero hindi natin pwedeng kalimutan kasi 3 buhay, 3 mga mangingisda ang nawala. Na-aksidente, nabangga ba o binangga ng barko dyan sa West Philippine Sea. So kahapon, dun sa public hearing, nandun po yung mga survivor, yung mga naging biktima ng pagkakabangga, yung mga mangingisda. Nandun din po ang kinatawan ng shipping company, yung Pacific Ana. Okay? Nandun din po ang Department of Justice at Coast Guard. Marami po. So isa dun sa aking napansin, well, trabaho naman yan ni Senator Robin Padilla, Robin Padilla. Kaya lang yung mga hugot niya talaga, kailangan kasi konkreto kasi senator siya at saka public hearing yan. Dinigyan ng buong, maraming Pilipino na nag-aabang dyan. Basta public hearing, live po yun eh. At on record yan, hindi yan, hanggat hindi dinidelete nandyan at hindi ho yan hindi pwedeng mawala ng ganun kadali. May mga hugot talaga si Robin na hindi malaman kung paano, kung saan. Pati yung ating title, Department of Justice, pinagsabihan. Actually, parang nilecturean niya yung DOJ. Alam niyo ang Department of Justice, yan po yung abogado ng bayan. Yan ang nagbibigay ng justisya. Sila yung mga prosecutor, sila yung mag-iimbestiga, sila yung mga abogado. Pero pinagsabihan po ni Robin Padilla kahapon. Yan. At marami pa siya sinabi. Ipaparinig ko sa inyo yung kanyang mga style ng pagtatanong at kayo na bahala kung ano inyong masasabi. Mahalaga po yung madinig niyo dahil yan ay senador eh. Wala tayong magagawa. Senador yan hanggang 2026. 2028. Pakinggan ninyo yung linya, style ng kanyang pagtatanong sa public hearing, on record, at naridinig ng maraming mga tao. Siyempre, nakikita yan. Dali para lalo ho nyo maintindihan yung mga issue pinag-uusapan dito. Mismo ang kababayan natin, gulong-gulo na dyan eh. Hindi natin maipaliwanag kung ano yung sovereignty, ano ba yung sovereign rights. O ngayon, sabi natin, sinasabi ng PCG, i-easy natin. Tapos sasabihin nyo, wala naman tayong karapatan doon. Kasi ang gulo. Naguguluhan yung tao. Ang naiintindihan lang ng tao dito, namatayan sila. Nasaktan sila. Nasira yung kanilang... Kasi sasabihin natin kanina, may collision eh. Nagkabanggaan eh. Hindi natin alam kung sino. Hindi naman natin na kailangan kung ano. Ako mismo, nakasubok ako. Grabe mga ka-review, no? Sinasabi ni Senator Edel Robin Padilla na ang naiintindihan lang daw ng tao dito namatayan sila. Ano po bang gusto nyo, Senator Robin Padilla? Matuwa yung mga namatayan? Hindi na lang umimik sa nangyaring ito? Naku, talagang napapaghalataan na po itong si Senator Edel Robin Padilla, no? Mga ka-review natin. Na talagang pro-China po. Bukod po doon sa pagpapaalis niya doon sa mga tropa ng Amerikano doon sa WPS, mga ka-review. At dito naman, ipinagtatanggol niya na naman itong China-Korean company, mga ka-review, na bumangga at pumatay sa 3 nating kababayan. Nako, marami na naman po ang pipiyok dito, Senator Robin Padilla, sa yung mga statement. Nako po, yung mga netizens natin, ikaw na lang po siguro, salita mo na lang ang binabantayan palagi, no? Kasi nga po mga ka-review natin, napaghahalataan na itong si Senator Robin Padilla. Halatang halata na po, no? Na ikaw po ay pro-China. Ako naman.
akong maglayak. Nag-voyage ako dyan. I experienced. I went there 7 days in those seas. So alam ko pag gabi talaga, mahirap wala talagang makita. Kahit sinasabi ng PCG na may lookout, ako mismo, nandun ako, pag madilim na, wala ka na talagang makita. Kailangan nga patayin yung ilaw sa loob ng bridge para makita mo yung nasa labas. Tapos yung pinakita natin na tanker, nakita nyo naman kung nasan yung bridge no, nasa likod. Wala doon sa harap. Bago nila makita yung mga kababayan natin, napaka-imposible. Kaya ang hirap sabihin natin na mayroong criminal liability dito. Ako din, sinabi din naman ni Raymark kanina, parang ang hirap din naman sabihin na nakita sila. Napakasama mo naman tao. You are the most evil person na may nakita ka na doon, babanggain mo pa. I don't believe that somebody is like that. So, ang akin pong... Andali nakita niyo yung punto niya? Yan po ay investigation and aid of legislation para malaman kung may batas, may problema sa batas, o para malaman din ang katotohanan. Pero ang dating ng kanyang tanong, parang dinidepensa niya yung barko. Di ba? Nakita niyo yung punto niya? Nag-iimbestiga pa lang sila. Pero bakit? Sabi niya, wala daw criminal liabilities. Teka muna. Walang criminal liabilities pero may 3 namatay, mga ka-review. Di ba? Gaya nung sinabi ko natin yan kanina sa unang vlog, na kahit ngayong, di ba? Kahit ngayong aksidente sa kalsada, di ba? Mga ka-review natin, simpleng aksidente, nasagi lang mga ka-review ng motorista. Tapos nagalusan. Oh. Nagalusan yung nabangga. Oh, mayroon na yun. Pwede nang kasuhan na yun mga ka-review. Diba? Tapos ito, na 3 yung namatay, mga ka-review natin sa nabangga. Kaso nga lang hindi sa kalsada, kundi sa karagatan, mga ka-review natin. No? Oh. Sinabi po ni Senator Adel Robin Padilla na wala pong criminal liabilities. Nako po. Nag-iimbestiga pa lang, bakit sinasabi mong walang pananagutan sa kasong kriminal ang may-ari ng barko? Tuloy natin. Talagang mapapailing ka Investigasyon para malaman ang katotohanan, pero ang dating ng tanong, parang pabor sa nakabangga. Ewan ko, bakit gano'n? Plea. My plea. For example, look at that young girl. We have to take care of her education. Because there is no more, the husband is gone. So I hope we could consider this, sir. I know you have you are an Indian. Yes, sir. Yeah, I got. Ano po bang ibig sabihin? Ano po ba yung pinaparating ni Senator Robin Padilla? Ariglohan na lang, ganun. Kasi sabi niya, yung maliit na bata, di ba? O papag-aralin. Aralin na lang daw. So, arigluhan na lang ito, mga ka-review natin. In aid of legislation, arigluhan na lang. Nako po. Married in India. Sinatanong po yung foreigner na representative na may-ari ng barko. Yeah, so I love India. I know you have a good heart, Indian people. I hope you could talk to your bosses. So for sure, we have been cooperating with all the investigation. We will definitely continue to do so. We'll abide by whatever is the findings. And being a manning agent, whatever is possible for our side, we'll definitely raise it to our principals. I hope we will not wait for the findings because that will take years. What I'm asking rather is for humanitarian reason. Your Honor, for sure, we will. I will escalate to the best of my abilities. Definitely, I agree with Senator Pimentel that this is an accident. But of course, if there's an accident and this is the agreed, we have to, be considerate. These are very poor people. No, and we have this dispute in our seas. So they are very confused where to fish now.
We're talking about the Scarborough Show, that they cannot go there because it's a disputed seas. So they go very far. So imagine 190 nautical miles. They don't know where to go anymore. That is the fact. And this is we have a freedom of navigation there, so we have big ships passing there. And to tell you the truth, we are not the fishermen are not technologically advanced. They don't even have radios. They don't even have radars. So I hope you can consider. Sir, ano po tayo? Tulungan niyo po yung kababayan natin. Hindi naman puro, lagi na lang legal tayo. Lahat ng bagsakan natin, legal. Ma'am DOJ, please coordinate naman po sa PCG. Opo, ano naman po siguro, Ayan, okay na yan. At least may idea na kayo. Ano ang tingin ninyo? Senador ng Republika ng Pilipinas, member ng 19th Congress, top-notcher senador. Ayan dahil nakakuha ng 26 million vote. Sabi po ni Senator Idol Robin Padilla, mga karibyo natin, wag na po nating minsan wag naman po natin daanin sa puro legal. So mga karibyo natin, isa pong senador na nagsasalita ng ganyan wag po nating daanin sa puro legal. So meaning, illegal, gagawa tayo ng mga hakbang na illegal, mga karibyo natin. Ganun po ba ganun po kasi yung pagkakaintindi ko, mga karibyo Ewan ko lang sa inyo kung ano po yung dating sa inyo. Pero, isa po sing senador, mga karibyo natin. Hindi po sa tinitira natin si Senator Robin Padilla, mga karibyo. Ang sa atin lang, mga karibyo, gawin naman po sa tama. Kasi senador po siya, tapos magsasalita po siya ng wag puro legal. No? Ano po ba ang antonyms ng illegal? Diba legal? So dapat nasa legal tayo. Kasi nga po, may mga sinusunod tayong batas, di ba? Naulit ko lang para hindi kayo maligaw. In aid of legislation investigation. Ang purpose niyan, alamin kung mayroong problema sa batas, kung mayroong kasalukuyang batas at may problema, i-amend, i-repeal, or gumawa ng bagong batas. Yun ho lang ang trabaho ng ating mga senador. Kahit sa Kongreso, ganon. Okay? So, sabihin natin, aksidente. Aksidente. Oo nga. Well, na po. Mas matatalino kayo. Yan po ay hindi pwedeng i-deny, hindi rin po pwedeng mabaliwala kasi on record yan sa Senado. Basta public hearing, dinig ng maraming Pilipino at saka yan ay naka-record na hindi basta nadidinig. Yan po yung style ng pagtatanong doon sa foreigner, taga-India daw na kinatawan ng shipping company, yung Pacific na nakabangga. So yan mga karibyo, ano pong yung reaction dyan sa mga sinabi ni Senator Idol Robin Padilla? In aid of legislation, ayun po yung pagtatanong. Gaya po ng sinasabi ni Sir Mike Abe, ano po ang inyong reaksyon? No? I-comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon sa naging pahayag na ito ni Senator Idol Robin Padilla. Nako po, ito yung caption dito sa ni Philippines Trending News. Grabe ka, Senator Robin, magbitiw. Ayan magbitiw ka na lang. Nako po. Senator Robin Padilla, pinagtanggol pa ang China. Nako. Talaga naman, Napaghalata na po talaga, no? Mula pa nung sa WPS, tapos dito sa banggang ito. Wala naman mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, at huwag din pong kalimutang i-subscribe si Philippines Trending News. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.